Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning! At purihin ng Panginoon, atin po siyang pasalamatan. Muli sa pagkakataon, tayo pinagsama-sama upang sumamba at pumuri sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon na medyo okay na po ang ating panahon. Kahapon malakas na ulan, di po ba? Pero praise God, ngayon po ay napaganda ng panahon. Ating pong paksa ngayong umaga ay handa at naghihintay. Yan po isang hamon, paalaala sa atin na habang ang Panginoon po ay ating hinihintay, tayo maghanda sa Kanyang pagbabalik. Good morning po sa ating mga online viewers. Nariyan po kayo. Kaya di kayo nakikita, alam ko nariyan kayo. Hindi lang po dito po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang lugar sa ating mundo. At nawa nga po ngayong umaga, ating pong panambahan ay maging pagkapala sa lahat at maging kapuri-puri po sa ating Panginoon. Tayo magpatuloy po sa ating pagganap ng ating prelude. Maraming salamat po.
Purihin ng Panginoon sa ating pong pinahawakan ng katotohanan. We believe. Tunay po, niniwala po tayo na ating Panginoong Hesus ay babalik para tayo po ay kaunin. Yan po ating paksa ngayong umaga, handa at naghihintay. Kaya tayo po yung lahat para po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ating pong basahin ng Mateo 25 hanggang 1 hanggang 13. Medyo mahaba po ito. Pero po yung napagandang talinhaga ukol po sa babalik po ng ating Panginoong Hesus. Basahin ko po ang verse 1 kayong verse 2. At tayo po magbasa ng salitan hanggang tayo mabot po ng verse 13. Tayo po ay sabay-sabay. Matthew 25, 1-13. Sa verse 1 po, kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Samantalang tatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Na magkagayoy nagsipagbang lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Dito po at nagsagot ang mga talino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nagagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Pagkatapos, nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sabay-sabay sa verse 13 po, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw niyang oras. Naway pagpalayan ng Panginoon ang babasa kanyang salita. Habang tayo po dako sa ating sandaling katahimikan, ating po yung ating mga ulo, at muli po ating mula sa ating Panginoon, nalangin tayo ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, at muli po ating isuko, ialay ang ating buong sarili sa Panginoon, habang patuloy tayo na sumasamba sa Kanya. Salamat, O Diyos, sa kaligtasang pinagkaloob niyo sa amin, sa inyong pagsugod ng inyong bugto na anak, upang kami po ay makatanggap ng kapatawaran mula sa aming mga kasalanan at kaganapan sa aming sarili sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon Jesus, salamat po, Panginoon Jesus, sa inyong pong pag-ibig na siya pong nag-udyok bilang pagsunod sa inyong dakilang Ama, na ibigay po inyong buhay para sa aming mga kasalanan. As lahat ba na Espiritu na kayo po'y kasama namin, di lamang ngayon, kundi habang panahon. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala, at muli amin po inialay, inihandog sa inyong harapan ang aming mga buhay, aming buong sarili. Hindi po kami gamitin, Panginoon, ayon sa inyong minarapat, ayon sa inyong mabuting kalooban, kahit po ngayong umaga, nawa aming mga labi, isip,
puso at buong pagkatao ay magamit bilang pagsamba at pasalamat sa inyo. At kung meron naman sa amin, Panginoong Hesus, na hindi paligtas, hindi pa naranasan ang pagbabago ninyong ginaganap sa bawat tunay na mananampalataya, na Panginoon, kausapin niyo siya, maging dito online, upang siya magpasya na magsisi sa kanyang mga kasalanan, magtiwala sa inyo, at magsuko na kanyang buhay sa inyo. Salamat, Panginoon, to amdalayan sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po manalangin sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Yan, good morning po sa ating mga kapatiran nandito sa ating iglesia at sa pananambahan. Gayon din po sa mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. So tayo po ay umawit sa ating Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. When the roll is called up yonder. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the same of earth shall gather over on the other shore, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and blessed evening, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wonders now and care. Then when all of life is over and our work and earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Isa pa pong awitin. So tunay nga po na hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya po tayo maghanda at maghintay. Siyempre, dapat meron tayong pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya ay sa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin. Mapawiin niya ang talang pangamba kung tayo ay laging manangan. Ang kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin. Kung ang ating buhay
sa Kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakamtin. Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa sa'y palagi ang sasa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasa atin. Kay tamis manalig sa Kanyang pag-ibig, kung Siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pag-utusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasang atin. Tayo po'y magkamustahan sa bawat isa sa pamamagitan ng pagkaway-kaway. At para sa ating mga nasa bahay, sa pamamagitan ng chat box, atin pong awitin. I just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. So, maaari na po kayong magsupong lahat. So, napakaganda po ng mga awitin, di ba? So, andun yung panalangin, yung panawagan ng ating Panginoon na tayo sumunod sa Kanya, magtiwala, at andun din yung pangako niya na kapag tayo ay sumunod at magtiwala sa Kanya, hindi siya magkukulang para sa atin. Di ba? So, tayo po muli ay dadako na sa mga announcements of activities ng ating iglesia. So patuloy po na panawagan sa bawat isa at paalala na tuwing Miyerkules po tayo po ay nagkakaroon ng midweek service sa pamamagitan po ng Facebook live stream. So ito po ay 7 p.m. Inuulit ko po via Facebook live stream ang ating midweek service and prayer meeting. At para naman po sa susunod na linggo, ito po ang ating topic, irritable ka ba? Naku. Madalas po, no? Madalas irritable tayo. Pero ano po ba yung sinasabi ng Panginoon sa pagiging irritable? So atin pong matutunghayan yan at matututunan sa darating na linggo. Ito po yung matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 11. At paalala din po muli sa bawat isa, sa mga hindi pa nakakapag-sumite ng kanilang mga stewardship commitment slip. So atin pong isubmit ang ating mga commitment slip. Maaari po natin itong ihulog sa ating offering plate or pwede natin pong ibigay sa ating admin office. Siyempre, nalalapit na po ang ating Missions Conference and Church Anniversary. Ito po yung ginaganap natin every last month ng bawat taon. So tayo po ay nagkakaroon ng stewardship commitment slip every last Sunday of the month.
So ito po'y paghahanda para sa ating Missions Conference and Church Anniversary. So atin pong ibigay ang ating mga kaloob para sa ating mga misyonero. Ganyan din po ating tunghayan, yung Go Cubao. Sila po'y nagkakaroon ng home Bible study every Wednesday and Saturday. Siyempre, happy birthday din po sa mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan from October 4 up to October 5. October 4, happy birthday, Bumabata, Ma'am Jovita Borlasa. Ma'am Jovi, happy birthday po. And October 4 din, Joscoro Gale. Sir Dudes, happy birthday po. October 5 naman, Gina Sepulveda. Siyempre, may nag-celebrate ng kanilang kaarawan, meron din pong magdiriwang ng kanilang anibersaryo. So happy wedding anniversary po kay Sir Arvin and Joan Costales. Sa 5 din po, Ron and Jessamy Tiglao. Yun po. So happy wedding anniversary po sa inyo. At syempre, tingnan din po natin yung mga activities na nangyari nung nakaraang mga araw. Atin pong tunghayan ang ating week-in review from September 24th until 30th ng September kahapon. So nagkaroon po ang patuloy na ginaganap ang ating leaders meetings sa pamamagitan ng live. Ng Google Meet pala, sorry. So meron din po tayong Children's Ministry or BKBIC at po ginaganap sa 3rd floor. Siyempre, meron din po tayong Baras Ministry with Pastor Eves Acorda. And then, ito naman po ang ating Camarin Outreach. At salamat po sa mga sumasama, Pastor Eves, Ma'am Vivian, Minda, Ma'am Aida, Norma, Alexis, Melly, Lois, Brothers Mark, and Mario. Napakarami po ng mga sumasama sa ating Camarin. Ganyan po sa Taytay Bible Study and Fellowship. So, Pastor Eves, Sir Gani, Mario, Ma'am Marjoline, Vilma, and Ma'am Bella. So, thank you very much po. At syempre, tunghayin din po natin yung Go Cubao Good News Ministry with Ma'am Ami, Melissa, Charlize, Kisses, Annalise, and John Moses. Ito po sa San Martin de Porres. Home Bible study naman po every Wednesday and Saturday. Bible study kay Ma'am Cardona, sa Cardona family with Deacon Conrad, Ma'am Jovi, and Ma'am Ana. Ito naman po sa tahanan ni Ma'am Ami with Brother Renato, Gani, Levi, Melly, Julia, and Nora. Meron din po tayong teaching and preaching class with Pastor Eves Acorda. Tingnan din po natin yung mission field and tour and visitation ng ating Pastor Eves. Pastor Rodrigo Gimbol, ito po sa Antipolo.
kala Pastor Cesar Siyo naman po sa Bethany Light Baptist Church of Christ, Pangarap, Caloocan City. Kumonti na sila pero dapat po marami yan. Marami silang magkakapatid eh. So yun po, yung ating mga weekend reviews, yung mga activities na nangyari. At para po sa mga karagdagang announcement po, patuloy po tayong naghahanap ng mga kapatiran na maaaring tumulong sa ating mga ministeryo na ito. So nangangailangan po tayo ng fellowship ministry leaders, youth ministry, evangelism and membership and missions ministry, and syempre, yung ating worship ministry. So yan po yung mga patuloy na panawagan at para naman po sa mga karagdagang mga anunsyo, atin pong panoorin ang mga videos sa ito. Malamang ay alam mo na kung ano ang larawang ito. Tama ka, loto ng PCSO, hindi ba? Maraming mga kababayan natin, kahit sa ibang bansa, ay gilim na giliw dito. Ang iba naman ay kinababaliwan. Bakit kaya? Dahil malaki o napakalaki, ang dito ay mapapalanunan. Kaya napakaraming tao ang umaasam-asam, nagbabaka sakaling sila ay mananalo. Mga iba't ibang antas ng buhay ang wiling-wili, pumili ng numero at handang magbayad kahit marahil ibawas sa araw-araw na gastusin. Pumipila, nakikipagsiksikan sa araw man o sa gabi. Walang patid ang mga tao'y umaasang sa kanilang taya ay mananalo. Kahit sino, may trabaho man o wala, isinisingit kanilang pantaya, ginang man o kahit na matanda. Kaya naman, mga numero ay alagang-alaga, walang mintis kanilang tinataya at inaabangan ang araw ng bola at resulta. Mga nananalo'y tuwan-tuwa dahil sa napalalunan at naka-jackpot. Hindi lang 100,000 kundi milyon ang mayuuwing halaga. Ilan lamang ang sinasabing maswerte, ngunit napakaraming tao ang muli magbabakasakali. Kaya naman sila'y tatayang muli. Baka naman sa susunod, sila na ang papalaring makakuha ng jackpot. Sa 5 ng Oktubre, tatalakayin ang paksang, okay ba ang manalo sa loto? Sa Ang Biblia Ngayon, sa pangunguna ng ating pastor, Evies Acorda, via Google Meet. Muli tayong magkita-kita at magsama-sama, magdala ng bisita dahil sa napakagandang paksa ang ating pag-uusapan at tutugunin mula sa Biblia ang salita ng Diyos. Muli, sa 5 ng Oktubre, Huwebes, alas 6 ng gabi, ay magkita-kita tayo. Maraming salamat po. Greetings! Have you heard about our upcoming event, the 58th Church Anniversary and 34th Missions Conference? Yes, I've marked my calendar for that special occasion. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. It's fitting for this milestone. Absolutely. We're celebrating the journey of faith, dedication, and the mission to spread love and kindness. Count me in. Let's honor the legacy, the past 57 years, and look forward to continuing the good fight with a strong community. That's the spirit. Your presence and support will make this event even more meaningful. Can we count on your participation and contributions? Definitely. I'll be there, and I'm eager to contribute to this amazing cause. Let's keep the faith and celebrate together. What are you waiting for? Pledge now. Magandang umaga po sa lahat po ng Britag Baptist Cubao, sa lahat po ng mga members, sa ating pong pastor, kapatid sa kailat, ng Dada at sa lahat po ng kapatiran. Baka po ay umabati ng isang masaya, masagana at matagumpay na mission conference. Ito po ay ating gagawin sa December 20 at December 24. At kayo po ay maaasa na kayo po ay suporta sa inyo sa panalangin,
sa maging sa pinansa kung mayroon hindi ko magbiyaya at sa aming pong presensya at inaasahan ko yung mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sapagkat kahit lang po sa ganitong sitwasyon, sa biyaya po ng ito sa ating tayo pa ay makapagpapatuloy. At nawa po lahat ay masaya. Binabati ko rin po ang lahat ng mga misionaris sa katulad ito, pagpalain tayong lahat. At nawa ay makatanggap tayo lahat ng biyaya at pagpapala mula sa ating mission conference. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat. Magandang gabi. Ayun yan. Yun, so maraming salamat po sa mga announcements na yan. Ngayon naman po, tayo po'y pinagpala ngayong umaga sapagkat tayo po ay makakapakinig ng natatanging bilang na ito po'y manggagaling sa ating Bethany Ladies. Nanunumbalik sa iyong paglingaw, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong kalinga, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.
Maraming salamat po sa magandang special number na iyan. Purihin po ang ating Panginoon. At panawagan po sa ating mga kapatiran na members ng ating Go Ye Cubao. So inaanyayahan po, inihiling na pumunta mamaya sa 3rd floor ng 11:30 after ng ating morning service upang sa ganoon kayo po ay magkaroon ng first exam. So muli po, after ng morning service, mga Go Ye Cubao members, akit po sa taas para magkaroon po ng exam. So, tayo po ay muling magpatuloy sa ating pananambahan at pagpuri sa ating Panginoon. Hinihiling ko na tayo magsitayo. Power of your love.
to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Maaari na po tayong magsupong lahat. At para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, nawa po ating ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig. Atin pong tawagin, Pastor Evias Acorda. Maraming salamat po muli sa ating po mga napainggan mga ulat at sa maganda po, napakagandang awit din po ng Bethany Ladies. Yan po, no? Sila Ma'am Minda, sila Ma'am Geraldine, Ma'am Alexis, Ma'am Melly, Ma'am Norma, at si Ma'am Vivian. Yan, no? Sila po ay matyagang talagang nag-aaral po ng awitin at nag-practice. At papray niyo po na lalo pa silang humusay. Hopefully po, by God's grace, sila rin po ay makaawit sana sa ating missions conference or sa ating anniversary. No? Kaya, akin na po ang ibigay po ating mga membro. Alam ko marami dyan mga talented, no? Mga talented na mga members tayo. Especially po yung mga kabataan, mga young adult, ganyan, mga young people. Kayo po yung mga mga mahusay talaga ang inyong vocal range at yung voice quality. Huwag niyo po sayangin na ating po ibigay yan sa ating Panginoon. Akin naman pinupuri ang Panginoon dahil po sa pagkakataon at pribileyo na makapunta po sa biyaya lamang niya sa ibang mga lugar. Biyaya ng Panginoon, siya po ang gumawa ng paraan, makapunta po kay Pastor Uliesa sa Negros, Pastor Carusale, yung tatay sa kaanak sa Iloilo, tapos po sa Zambales, sa Cruz, kay Pastor Nelson. Ngayon po, medyo malapit-lapit po. Nakapagod din pala, no? Nakapunta po ako last Sunday kila Pastor Ron Cagimbal, coming from Baras, dumabo ka ng Tipolo. At kahapon po, kasama ko si Ma'am Aida, kami po ay sumaglit kay Pastor Cesar Suyo. Kaya yun po ang aming pictures. At yan rin po yung paraan na makuha po tayo ng mga videos bilang pang-promote po sa ating Missions Conference Anniversary. Maganda rin po kasi pagpunta ko po sa kanila, akin nakukuha yung kanilang para bagang pagkanais na nga po sila Pastor Cagimbal, they would come here, ganyan po kila Pastor Cesar Suyo, no? Kompleto po ng mga special numbers. Kaya darating pong Sabado, pag-pray niyo po, punta mo po kila Pastor Aljun Albao, kanyang misis si Bernadette. Yan po ay sa Tansa, Cavite. Medyo malapit-lapit po, pero ano din po, matraffic doon eh. So, awas ko po dyan, mga 3 hours din. Papunta at pabalik po, parehong 3 hours. Pray niyo po na maging matagumpay, makausap ko siya, kanyang misis, magkaroon ng fellowship, makakuha ng mga pictures, at isa rin pong video para po sa ating pag-promote ng Missions Conference sa ating anniversary. After a hymn po, hindi ko na kung ano next na pupuntahan ko, pray niyo lang po na igabi ako ng Panginoon para po sa patuloy na pagsusog na ating gawaing misyon at pag-encourage po ng mga kapatiran sa iba-ibang mga lugar. Kaya, akin rin palang pong hinimok din yung ating mga extension po or ministries tulad ng Taytay, Camarin na pumunta po sa ating church. Kahapon po, akin pong hamon sila sa Taytay. Sila pa dumako rito sa Wednesday, December 20, at sa December 24 na Sunday. At least yun, no? Yung simula at dulo, sana po narito sila, taga-Taytay. Okay naman po sa kanila yon. At probably po this
Friday, kasapin naman namin yung taga Kamarin. Ating pong aralin po ngayon ay may pamagat na handa at naghihintay. Hango po sa Mateo 25, 1-13. At ibig kong basahin po para sa inyo lahat ang ating pong teksto. Inasundan po sa inyong mga mata. At Matthew 25, 1-13, ito po ay Tagalog version. Kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay mga talino. Sapagkat nandalihin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Para sila pong nagdala ng baril na walang bala. Talaga mga mangmang po, no? Natapwat, ang mga talino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama na kanilang mga ilawan. Ganun dapat. Pag dala ka ng baril, wala namang bala. Anong silbi noon? Samantalang nagtatagal nga kasi ang lalaki ay nag-antok silang lahat at nakakatulog. Natapwat, pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga talino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay aming mga ilawan. Kaya ba naman po, gera, andyan yung kalaban. Kasama mo, hingi ng bala sa'yo. Di ba? Sinaswerte ka? Baka tayong pareho mamatay. Kaya nagsagot po yung mga talino, nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsipraon kayo muna kayo sa nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Balik ka muna sa ating headquarters, kuha ka ng bala habang palusog na yung mga kalaban. Verse 10, samantalang sila'y nagisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasitang lalaki, at ang mga nahanda ay nagsipasok, nakasama niya sa paging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos, ang iksirating naman, ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Kayo ngayon nilagay niya para sumalubong Tapos, sarado na, papasok kayo. At tapos, sumagot siya, sinabi, patuhanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kawawa naman, no? Mangmang sila Mga sana hindi ginamit yung isip. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo naalaman ang araw niyang oras. Tayo malangin. Salamat Panginoon sa inyo pong salitang amin na binasa. Ito nga po yung maging hamon sa amin na kami po yung maghanda, Panginoon Yesus. Naghihintay, maging tapat sa inyong pagbabalik. Na mga matikwan nyo kami, Panginoon, na gumagawa sa inyong pagbabalik, masipag, at kumikilos ayon sa inyong iniwan sa aming ministeryo at gawain. Gabayan nyo kami, Panginoon, nawa kung meron man sa amin din na wala pang katiyakan ng kaligtasan, hindi pa narasang pagbabago na ginagawa ninyo, Panginoon Yesus, sa bawat na niligtas. Nawa kahit yung mga Panginoon, siya po ay magpasya. Tumawag siya sa pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko ng kanyang buhay. Tamdalahin, sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Halimbawa po ay may isang mister na nagtrabaho sa abroad, OFW. At siya pa papunta, maaaring sa Saudi Arabia o sa Kuwait, o ibang bansa po sa Middle East. No? At kanya po iniwan ang kanyang misis at ang 5 maliit na anak. Yan. Meron bang rito pwede mag-volunteer na kunyari siya yung misis? Na si Barito yung ikaw lang Gina, ha?
para wala tayong sabit kasi baka kung may asawa ka, baka mangyari. Halimbawa na, Mama. Yeah. Mga Gina, meron kang asawa na OFW, punta ng Saudi Arabia, engineer. Iniwan sa'yo, 5 maliit na anak. At nangako siya na babalik, Ma'am Gina. No? At kakasama kayo muli. Yan. No? Ngayon po, noong unang taon, Ma'am Gina, siya nagkapadala ng pera, tapat. Ha? At meron pa kayo mga video conference, text, chat, ganyan. Viber pa. Kaya lang, noong ikalawang taon, Ma'am Gina, bigla nawala siya. Tumigil. Pati yung suporta, Ma'am Gina, nawala. Walang padala, walang komunikasyon, wala. No? Try niyo po sa kanyang makaibigan, saan na ba si Roger, na aking sweetheart? Roger pangalan niya, no? Ay, Ma'am, wala kami ideya Kung nangyari sa kanya Kasi, nandun sa ibang lugar siya nagtrabaho Tanong ka sa embassy, sa consul, wala rin. Kaya, natuliro ka, Ma'am Gina. Ma'am nga sa asawa ko. Lumaon po, ikalawa, ikatlong taon, gano'n nangyari. At syempre po, hirap na hirap ka na sa pag-alaga ng 5 mong anak. Yung padala niya, na naipon mo, naubos na. Kaya ginawa mo siguro, nag-ano ka, mga odd jobs, naglabada ka, tinda ka ng isaw, ngayon ba? Lahat na lang pinasok mo, mga trabaho, no? Kaya hirap na hirap ka, Ma'am Gina. Ngayon, dahil medyo bata-bata ka pa, medyo mukha ka pang sariwa, meron pa lumapit sa'yo na mukha ng hindi na sariwa, na matandang lalaki, na mayaman. Wow! Yan. Thank you, Ma'am. Ma'am, di ba, marunong ako pumili. Ano pa, baka British pa to, British retired. At tipuan, kasi yung mga Pilipino raw, exotic beauty Ayan, no? Parang wildlife. The jungle exotic. Joke lang yun. Kaya po, hello, Gina. You look so pretty. May British accent, syempre. You look so nice to me. Ayan. I'm a widow. Di pala, widower. I'm very rich. In fact, I'm a knight in England. I'm Sir William. Ayan pa, no? Naku, ayan. So, gusto niya, Ma'am, na ligawan ka at magsama kayo. Kasal ka, di ba? May asawa ka, Ma'am Gina, Hirap ka na, Ma'am. Yung anak mo, kumakain na lang, once a day na lang. No? Meron namang almusal, hapunan, at tanghalian. Kaya lang yung palit-palit lang, no? Once a day na kumakain. Kaya ang gagawin ni Ma'am Gina ngayon? Simple naman sabi niya, I will take care of your children. Yeah. Wow. You want dollars, euros, anything, I'll give to you. I'll make you happy. Just make me happy in return. Di ba yan? Kasi alam mo, asawa mo, kasal ako Kristiyano ako Ang gawin mo, Gina? Ngayon po, ano gagawin niyo po? Alam ba kayo yon? Papayag ba kayo magsama kayo? Alang-alang sa inyong mga anak? Sabihin niyo, sige, I will just sacrifice. Alang-alang sa mga anak ko. O maghihintay ka sa asawa mong nawawala? Ano piliin niyo? Ma'am Gina, ikaw na nga lang? Ayun! Wow! Yan. Ayan, tama. Meron bang tututo sa sagot? Sabi niya, hindi, Pastor, maghihintay ako sapagkat ako ay kasal at gagawin ko ang tama. Kayo po, kayong mga seniors, paano ipiliin niyo? Pogi yan! Siya nagubon niya si Ma'am Ana. Ako Pastor. Ayan. Ngayon po, kayo po ay single. Ay single kayo, hindi kayo double. Pwede yan. Basta Christian, Ayan. Pero kung may asawa kayo, sinabi niya, babalik ako, kahit paano, kasal kayo Hindi po ba?
Kaya hindi kayo papatol dahil sa mapera siya para maibsan ang hirap nyo. Gagawin nyo ang tama. At isa pong mahalaga po dyan, dahil nga sinabi sa asawa mo, maghintay ka. Kahit po sabihin nyo, po sabi ng iba, baliw ako kahihintay, wala ko hinihintay Hindi mo minamahal. Kasal kayo di po ba? Ang mahalaga, gawin nyo yung tama. Ngayon po, paano ganyan po ating Panginoong Jesus? Maaaring may mga tao, sabi nila, ang tagal-tagal na, more than 2,000 years na. O, kailan ba balik ang Panginoon? O, at least, almost 2,000 years, no? O, ganun pa rin nangyayari sa atin. Magbabago pa, ganun pa rin. Kaya po, tayong mga Kristiyano, o kaya hindi mga Kristiyano, maaari po hindi maniwala na meron pang pagbabalik ang Panginoon dahil sa tagal niyang hindi pagbabalik. Kayo po ba naniniwala siya babalik pa rin? Sa kabila po ng tagal na kanyang pagbabalik? O kayo po sumuko na? Kayo po nagpasya na doon ako sa sanlibutan? Doon ako sa bisyo, sa luho? Ayoko na maghintay sa Panginoon? O maniniwala kayo sa Panginoon? Magtitiwala kayo sa Panginoon. At dahil dyan, kayo maghihintay at maghahanda. Kaya mga minamahal, nawa po tayo po yung maghintay at maghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Kahit gaano po katagal ang ating paghihintay. Sa pag sinabi niya po na siya babalik, tiyak po yan na babalik siya. Kailangan lamang tayo magtiwala sa kanyang salita. Meron tayong dalawang bagay sa ating aralin po. Una-una, na parang maantala ang pagbabalik ni Jesus, ni Kristo. At pangalawa, kahit parang maantala, tayo pa rin maghanda at maghintay sa ating Panginoon. Kaya po, una-una, parang maantala ang pagbabalik ni Kristo. Ito nga pong ating binasang talinhaga, larawan po ito ng pagbabalik po ng ating Panginoon. Sabi sa verse 1, kung magkagayon ay magkakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasitang lalaki. Kaya lang mamaya sabi sa verse 5, sa mata nagtatagal po, nga ang kasintang lalaki ay nag-antok silang lahat at nangakatulog. Sabihin po, para bang nainip sila? Nagtagal Akala ko darating siya na alas 3, alas 5 na, wala pa rin siya. Kaya sa kahintay po, gunamutin na yung mata nila sa kahintay, sila po ay inantok at nakatulog. Ngayon mami naman, kumisa nga po sa ating buhay, nangyari po yung tatawag ko mga divine delays. No? Nangyari po kuminsan sa atin, ay may divine delays po sa ating buhay. Narasan niyo po yan, di po ba? Halimbawa, may pinag-pray kayo. Sana, masenso na ako. Yan, Sana, meron na akong 10 niligawan, puro busted. Sana, ika-11, sagutin na ako. Bro, baka problema hindi sila, baka ikaw may problema. Baka naman bad breath ka, no? O meron ka problema sa sarili mo. Kasi 10 na, bakit ganun? Sana, pastor, makapagtapos na ako ng pag-aaral. Baka naman hindi ka nakafocus, kundi pag ganun-ganun ka sa pag-aaral mo. Kaya po, minsan nangyari po sa atin yan Pero alam niyo, maminamahal, naniniwala ko, na sabi nga sa Biblia, na God does everything good in His time. Di ba? Meron pong perfect timing ang Panginoon Kaya pati nga po, pagdating mo ni Jesus dito, sa unang pagkakataon, in the fullness of time, Jesus came to be born and to save us from our sins. Lahat po sa Panginoon, perfect timing. Sa atin, maaaring nakatagalan siya, pero po, laging pong merong dahilan. At laging sakdal ang timing na ating Panginoon. Halimbawa po, nangyari po kay Lazarus. Siya namatay, di po ba? Bakit hindi siya pinuntahan agad ni Jesus para hindi sana mamatay? Kaya sabi nga po sa John 11:6, nang mabalitaan nga niya na siya may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahon iyon sa dating kinaroon niya. Alam niyo po, ito po isa, one of my favorite passage about divine delays. Hindi niyo po rito yung contradiction, yung parang pagkakasalungat.
Di ba, karaniwan po, halimbawa, si Ma'am Aida may sakit. Puntahan nyo agad, di ba? Para hindi lumala. O kaya si may time member na aksidente. Puntahan mo agad para sa ospital. Ang Panginoon po, sabi rito, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, si Jesus po ay tumahanda lang araw-araw. Nag-delay siya ng 2 days. Hindi niya pinuntahan agad. Nang panahon iyon, kaya sabi nga po ni Martha sa verse 21, Panginoon, kung ikaw sanay narito, disin, ang kapatid ko ay hindi namatay. Ganun po ang Panginoon eh. Minsan natin maintindihan ang kanyang timing. Pero hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang pagganap ng kanyang kalooban. Magtiwala tayo. Huwag tayong magmadali. Sabi nga, di ba? Ang bungang pinitas nang wala sa panahon ay mapait, mapakla, di po ba? So, huwag natin pilitin po. Ang hinog sa pilit, ano yan? Pagkain mapait, parang ganon, no? So, ganon po ang ating buhay eh. May timing po yan. And sabi nga ng iba, timing sometimes is everything. Kahit yung tama, gawin mo ng maling panahon, naging mali. Kaya, maghintay po tayo. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At alam mo natin ang dahilan, ba't po si Jesus po hindi pumunta agad doon, di po ba? Hiniyayang mamatay si Lazaro para ang kanyang gagawing himala, higit pa sa pagpapagaling. Ang ginawa niya, yung patay, binuhay niya. Kaya, maaaring sabihin, ganun pala ang Panginoon, kaya sawa na kami sa pagpapagaling eh. Iba naman ito, mas mahirap. Ang patay, binuhay. Di po ba? Kaya, meron pong paraan ng Panginoon, may panahon ng Panginoon na rin dapat igalang at hintayin. Ganun yung mga minamasa yung pagbabalik. Kaya may mga tao pong naiinip, tuloy sabi nila, lalo na yung mga hindi mananampalataya, wala yan, hindi mo totoo yung pagbabalik ng Jesus ninyo eh. Kaya sabi ko sa 2 Peter chapter 3, verse 3 and 4, na malaman mo na nito, na sa mga huling araw, ay mag-isip pa rito ang mga manunuya. Scoffers, na may pagtuya, na magsisilakad ay sa kanilang masamang pita. Ba't po sila nanunuya? Napagkasabi sila, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw, ng mga tulog ang mga magulang, ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang. Pero syempre po, ito po ay pinabulaan po ni Pedro sapagkat hindi man tagal na nangyari, di po ba? Sapagkat nung nilikha ng Panginoon lahat ng bagay, merong dumating na paghuhukom eh. Ano po yon? Yung baha, di po ba? Kaya sabihin po na, mula simula, pare-pareho lang. Hindi! Nakita ninyo ang hatol ng Diyos na bumaha. Kaya ngayon, hintayin ninyo ang ikalawang hatol ng Diyos na lahat ng bagay kanyang susunugin naman. Kaya yung babala po sa atin. No? Kaya, sabihin man ng mga tao, hindi totoo yung pagbabalik ni Jesus, hindi totoo yung huling paghukom, hindi mga minamahal. Tayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang dapat ito, una-una, dapat tayo maghintay at magtiis. No? Huwag tayo mainip. Tulad po sa pagbubuntis. Pag minadali nyo yan, yung bata, hindi bubuhay. Di po ba? Kailangan sa tamang buwan. Ngayon, dapat 9 months. Ngayon, kung premature na 7 months, pwede mabuhay yan. Pero ano nyo po, maminamahal, totoo ba yun? Ang baby raw, mabubuhay pag 9 months, mabubuhay pag 7 months, pero delikado raw pag 8 months. Totoo ba yun? O, ganun daw yun eh. Ano nga eh, parang weird eh, no? Pag 9 months, okay. Pag 7 months, okay rin. Pero 8 months, hindi okay. O, ako meron ata akong kilala po. I think one of my siblings nga, parang 7 months lang eh. No? Pero pag 8 months, hindi raw maganda yon, delikado. Kaya,
meron po ang perfect timing ng Panginoon. Huwag tayong magmadali. Dapat tayong maghintay at magtiis. Sabi sa James 5, verse 7, magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Magtiis sa pag-uusig, magtiis sa pagsubok, magtiis sa hirap. Narito, inaasahan ng mag-asaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maagay at huli. Kaya po, hindi nyo man matikman sa ngayon ang gantimpalang inyong paglilingkod, hindi nyo matikman ngayon ang sukli na inyong pagsunod, tayo pa rin po ay maghintay at magtiis. Tuloy lang. Tuloy lang. Ito lang po, talagang maraming dapat tiisin. Alam niyo po, I'll confess something to you, no? Talagang nilalabanan ko to eh. Pero ang Panginoon naman napakabuti. Kasi po, di ba, bala ko na mag-retire sa pastoral ministry. I don't intend to retire sa ministry. I still want to be active. Sa anumang paraan, no? Kaya gusto ko nang mag-retire as pastor by age 60. February 10, 2024, no? Kaya lang po, sa mga nangyayari po lately, parang parang mukhang na bubulilyaso yung aking plano no? Kaya, lalo na po sa ating pananalapi, yung mga dumating na mga hamon, kung saan-saan, sa baras, iba-ibang lugar. Kaya, ang hirap, no? Naghanap po tayo talaga ng papalit sa akin sana by next year. Turuan niyo po kami na makita nga ng karapat-dapat. No? In the meantime, tayo maghintay at magtiis. No? Kung ano po ang kalooban ng Panginoon. At atin po ituring, sabi nga sa 2 Pedro, na ang tila pag-antalang yan ay biyaya ng Diyos. Na dapat nating pasalamatan. Dapat tayong magpasalamat. Dahil po ang pag-antala ng pagbabalik ni Jesus ay totoo po ay biyaya at habag ng Diyos. Sabi nga sa verse 9, hindi mapagliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagbabalibang pilay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Ngayon po, last week po, na nagkakamali, ate pong lesson, di po ba? Ligtas na ba inyong buong pamilya? Sino po sa inyo rito ang meron pang kapamilya, kamag-anak, o kaibigan, o malapit sa inyo, na hindi pa ligtas? Saan nyo kang kamay ninyo? O, ang dami pa, di po ba? Pag dumating ang Panginoon ngayon, saan sila pupunta? Di ba? Kaya pasalamat tayo na hindi pa dumating ang Panginoon, no? Kaya wala pa siya pang minamahal, tayo po yung maghintay at magtiis. Pagpasalamat tayo niya po yung biyaya. Pwede sabihin po yan na tayo po ay mag-relax lang na wala pa na ang Panginoon. So, hindi, dahil nga po ating magiging mamaya, ang pagbabalik po ni Jesus ay sa pagkakataong ating hindi inaasahan. Kaya huwag tayong maging kampante. Siya ay maaari bumalik anumang oras, anumang araw. Kaya dapat tayo nakahanda at magsipag na magbahagi ng Ebanghelyo, lalo na sa mga taong malapit sa atin. Kaya mga minamahal, tayo maghintay at magtiis, no? Maghanda tayo, ikaw bahagi at aralin, maghanda at maghintay. Ngayon po, hindi po tayo maghihintay na nangatunganga lang. Kundi tayo po maghihintay na naghahanda. Ang paraan ng paghihintay ay paghahanda. Yan, si Ma'am Gina, bigla nakatanggap po one day ng chat. Sweetheart, miss na kita. Uy, nabuhay. After 4 years, biglang nag-message. At alam mo sweetheart, talagang ang dami kong pagsubok na inabot. Pero alam mo, nabalitaan ko mula sa kaibigan ko, na meron palang nanligaw sa yung British. Nag-alok sa'yo ng perang malaki. Katotohanan,
Gina, my sweetheart, boss ko yun. Pinain kita. Para patunayan lang kung talagang mahal mo ako. Napanayan ko, mahal mo pa talaga ako. Di ba? Ma'am, butihan lang, ma'am. Hindi ka boss niya pala yun. Pinain. Kaya, dahil tuwan-tuwa ang boss ko sa iyong katapatan, bigyan ko ng bonus. Yeah. Di ba? Tayo rin pumunta roon sa kanilang 1-month free vacation, honeymoon sa England. Wow. Kaya mga minama, alam niyo po, mayroong perfect timing yung Panginoon eh. Kaya dapat tayo maghanda at maghintay sa ating Panginoon. Dahil po unang-una, wala na nakakaalam nagbabalik ba ni Kristo. Babalik siya, pero hindi alam mo kailan. Tinaalala ko sabi ni Pastor Yona dati, ating yung mga pastor, ang kabalik doon ni Jesus ay, alam mo, pero hindi mo alam. So naman yun, di po ba? Alam mo, nababalik siya, pero hindi mo alam kung kailan. Yan, no? Kaya wala na akala mga minamahal. Kaya sabi nga po sa verse 5 natin teksto, samantalang tatagal na ang kasalalaki, ay nag-antok silang lahat ang nangatulog. Kasi nga, parang inip na sila eh. Kailan mababalik yung ating hinihintay rito? Kaya para silang, tuliro na, tinamad na, inantok na, natulog na. At sabi nga sa verse 13, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. No? Kaya dapat tayong nakahanda. Alam niyo po ang naman, siguro nakakahiya, no? Pag dumating ang Panginoon, nasa beer house tayo. Doon tayo sa diskohan na o kaya kayo nanonood ng malaswang mga palabas sa cellphone nyo, sa gadget ninyo. No? O kaya tayo nakapila doon sa loto. Dumating yung Panginoon, nakapila ka ron. Uy, swerte, dumating si Jesus. Malas ka, dalagita ka ng Panginoon. Nagusugal ka, nakakaya ka. Di ba? Kaya mga minamahal, sana handa tayo palagi sapagkat you never know when, di po ba? Sabi nga sa Matthew 24:36, ngunit tungkol sa araw, sabi ng Panginoon Jesus, at sa oras na yaon, wala nakakaalam. Wala makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi Ama lamang. Alam niyo po, marami na po mga religion na nanghula Puro palpak naman sila. Sapagkat wala nakakaalam. Halimbawa po, I'm sorry, I'm not trying to insult other religions. Pero may isang grupo po na yung mismo kanilang, the name of their group is really about the second coming. Kaya lang mag-research, hindi sila ganyan. wala nangyari. No? By the way nga pala, mga minamahal. Ayan, no? Kayo po siguro nanonood ng ng isang grupo sa Surigao. Di ba? Ang sabi, ako yan. Tapos, yung kanilang mga properties, binenta na ata lahat. Tapos, nag-relocate. Pumunta roon sa isang bundok. Nagkaroon ng komunidad na pinangako sa alam ko na sila ay patungo na sa sa kaharian ni kung sino man yun. Wala po walang makakaalam talaga Kaya ang paghihintay po na yun talaga ay araw-araw. Hindi ka maghihintay next week o next month o next year. Maghihintay ka ngayon. Sabi hindi mo alam, maaari siya dumating ngayon. Kaya nga po, wala makakalam niya, maliban ang Diyos Ama. At siya'y babalik mga minamahal sa panaong ating hindi inaasahan. Ayan. Kaya, alam nyo, kung ayaw niyo bumalik ang Panginoon Jesus, kung ayaw siyang bumalik, asahan mo siya. Kasi babalik siya sa hindi mo inaasahan, di po ba? So, ganun ba yun? Hindi. Ang point po mga dito, talagang all of us will be taken by surprise. Kaya po talagang araw-araw maghanda tayo. Ma'am Gina, expect mo. Tuwing kakain kayo ng pamilya mo. Lagi ang sa mesa 7 plato.
5 anak sa akin at si mister ko. Naghihintay kayo. At yung upuan niya, bakante lagi yan. Mama, bakit 7 yung plato natin? Bakit may upuang bakante? Kasi ang papa nyo, maaari bumalik ngayon. Talagang, after 2 years, naghihintay pa rin, di po ba? Kaya ganoon po ang Panginoon eh. Yun dapat na siya hintayin eh. Na ating ihanda sa sarili, anytime, any day, maaari bumalik po ang ating Panginoon. Mama Gina, ba't ka laging presko? Lagi ka naka-make up? May tayong bisita? Wala tayong bisita. Maring nyo, yung papa nyo dumating ngayon. Wow. Diba, grabe, no? Grabing devotion. Ano po dapat tayo sa ating Panginoon Jesus eh? Dapat lagi tayong mabango sa Kanya. Lagi tayong malinis sa Panginoon. Hindi tayo nangangalingasaw sa ating mga kasalanan. Dapat lagi tayong malinis, dalisay. Handa po sa pagbabalik na ating Panginoon. Sa pagdarating po siya sa panahong at hindi naasahan. Sabi sa verse 7, at tapos pagka hating gabi ay may sumigaw. Nagulat sila. Narito, ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya, na magkagayon si pagbangon lahat ang mga dalaki iyon, at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Sabi sa Matthew rin po, 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sa pairitong anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya dapat tayong maghanda. Ang problema namin dito, mapahamak ang mga hindi handa. Pag pinatulan ni Gina yung British na yon, boss pa ng asawa niya, wala na. Pag nagsumbungin sa asawa niya, wala ka na, ma'am. Gagawin ng asawa, pag uwi niya, kunin yung mga anak mo. At bahala ka sa buhay mo. Kaya po, ang mga hindi handa, mapahamak. Kaya nangyari po sa verse 10-12, sabi po ating teksto, inilabat nga ang pintuan, sabi sa verse 10, at sabi ng mga mangmang na mga dalaga, Panginoon, buksan mo kami. Sa verse 12, tapos sumagot siya, sinabi, katotohanan, sabi ko sa inyo, di ko kayo kikilala. No? Kaya po, nakakaawa ang mga taong hindi handa at hindi naghihintay. Ngayon para sa akin po, meron pong 3 klaseng tao na magugulat sa pagbabalik ni Jesus. Una po, yung mga taong walang alam o sa pagbabalik ni Kristo. Ito po yung mga unsaved, unbelievers. Hindi nila alam ang Biblia. Baka hindi pa alam na meron palang Jesus na umalis, na babalik. Wala silang alam. Kaya mahalaga po na sila po ay ating bigyan ng Ebanghelyo. Para sila mga paghanda. Wala silang alam eh. Ang kanila, ang buhay po, ikot-ikot lang. Akala siguro pag namatay sila, tapos na. Mga iba dyan, ipaniwala sa Diyos. Ito po yung mga taong walang alam o sa balik ni Kristo. Kalawa po, may mga tao naman na alam nila, pero ayaw nilang maniwala. Narinig ko na yan na babalik si Jesus, sabi niyo Jesus. Di totoo yan? Kami niwala dyan. Ito po yung nagit po sa 2 Peter chapter 3, no? Yung mga scoffers, yung mga niniwala. Alam nila, pero wala yan. Kalokohan yan. Alamat lang yan. Kuro-kuro, sabi-sabi lang yan. Kaya ito naman po yung mga tao dapat nating huwag tigilan na ibigay sa salita ng Panginoon. Pag-pray, mali yung kamag-anak ninyo na inyo nabigyan ng gospel, ayaw makinig, matigas ang puso, matigas ang ulo. Dapat silang pag-pray upang sila po ay maligtas. Huwag tigilan po sa pagbabahagi sa salita ng Panginoon, baka sakali sila po ay maniwala na. At pangatlo po, may mga tao po na alam nila. Naniniwala sila. Nababalik ang Panginoon. Ngunit sila po ay hindi naghahanda. Sino po ito yung mga ito? Palagay nyo. Ito po yung mga nagkasabing sila Kristiyano. Sila ligtas. No? Alam po nila na Jesus po ay babalik. Kaya lang po, alam niyo po, maganda po yung sabi ng isa, I think it was Thomas Fuller, sabi niya, you do not really believe
unless you live what you believe. Di tayo naniniwala, malibang iyong pinamumuhay ang iyong paniniwalaan. Ngayon po, kayo po ay naniniwala po na babalik si Jesus? Then you have to live that faith. Kailangan makita po yung paniniwalang yan sa inyong buhay. Kung kayo po naniniwala man dito, at ang yung buhay po ay ganun pa rin, talaga po hindi kayo naniniwala. Kailangan makita po sa ating buhay ang ating paniniwala. Sa magitan nga po ng paghihintay na may kasamang paghahanda. Maniniwala si Gina na, babalik ni Mr. ko, sabi niya eh. Pero dito man ako sa British. Dito man ako sa mayaman. Naniniwala talaga, di po ba? Hanggang salita lang yun. Kaya mga lang, kung naniniwala talaga mga minamahal, dapat tayong nakahanda. Dapat tayong magtiis, maghintay, at maghanda. Sabi nga po ni John Blanchard, many people will be surprised when Jesus comes again, but nobody will be mistaken. So, maraming magulat eh. Baka pati Kristiyano magulat, no? Hindi naghahanda. Ngunit po, walang magkakamali. Maraming magulat sa balik ni Jesus, ngunit walang kakamali sapagkat napaka-payak, napaka-klaro. At limangatangin natin mga minamahal, we cannot deny na nariyan na po ang Panginoon Jesus para po sa ating paghatol. No? Kaya, Pastor, ano bang paraan ng paghihintay? Ano bang paraan ng paghahanda? Una-una po, tayo mamuhay na may kabanalan at pagiging maka-Diyos. Kaya si Ma'am Gina po, araw-araw, nagpapaganda, laging naliligo, may tawas pa. Lagi nag-exercise para laging sexy, fit na fit, di ba? Sabi ng mga kumari niya, ikaw Gina, ba't ka ba? Wala ka namang asawa. May asawa ako. Kaya lang hinihintay ko pa. Ang kanyang pagbabalik mula sa langit. Tapos lagi niya pinapaganda yung bahay niya. Kasi nga, kumakain yung mga anak, 7 yung plato, no? Nakakaiyak naman yun. May bakanting yung pinaka-head na seat na nakabakante. Pray tayo, ha? Mga anak, ito yung prayer nila, kasama yung father sa prayer. Diba? Ganun po yung naghahanda, diba? Yung naghihintay, eh. Sana po ganun tayo, at kahit anong tukso po, ligaw, mga British, American, Korean, Japanese, Chinese, kay Gina, lahat yan, tinatanggihan niya. Sapagkat mahalaga po na siya mamuhay na mayroong kabanalan na maayos. Sapagkat pag nakita po siya ng asawa niya na ibang kapili, pag bumalik yon, anong klaseng pumumuhay sa asawa niya, di po ba? Pag bumalik po pa ng Jesus, doon tayo sa lotohan, doon tayo sa pasugalan, doon tayo pag-inuman tayo. O kaya Sunday na umaga, kung saan ka pupunta, namamasyal ka, hindi ka mahiya sa Panginoon. Mamuhay po tayo na may kabanalan at tigil maka-Diyos. Sabi nga si 2 Pedro, yama ang lahat ng mga bagay na ito ay maupugnaw. Ano ang anyo ng mga pagkatao na narapat sa inyo sa banal ng pumuhay at pagkamaawain? Anong klaseng pagkatao meron tayo pag bumalik ang Panginoon Jesus? Meron bang banal na pumuhay at pagkamaawain? Sabi sa verse 12, na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. At dahil dito'y ang isang kalangitan na naginingas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay mautunaw sa matang init. Dahil po rito, sabi sa verse 14, kaya nga mga minamahal, yaman kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Yan. Huwag tayo mag-away-away. Sige, pag dumating ang Panginoon, nag-away-away tayo. Diba? Nakakaya sa Panginoon. Kapayapaan po.
Kaya kung meron kayong kaaway na inaaway kayo, sabi nga ng Panginoon sa Romans chapter 12, hanggang sa iyong mga kaya, mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Sa matagpuan tayo ng Panginoon po na walang inaaway at hindi tayo inaaway ng ibang tao, kung maaari. No? Kapayapaan. Sabi pa dito, na walang dungis at kapintasan. Ha? Malinis. Kaya si Ma'am Gina, kahit po 3 years nang wala yung asawa niya, parang lalo siyang bumabata. Pati na asawa niya, uy, aking misis, batang-bata pa rin. Kasi nga, siya po yung naghihintay sa pagdating niya kanyang mister. Walang doon kapintasan sa paningin po na ating Panginoon. At nawa mga minamahal, tayo manatiling masipag at tapat sa ating Panginoon. Ready and faithful. Naglilingkod po sa ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 24, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon at maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. No? Sana matagpuan tayo ng Panginoon, mga minamahal, na tapat na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. No? Huwag tayo maging pabaya sa ating buhay, iwasan po ang kasalanan, mamuhay ng dalisay, huwag tayo mag-away-away, magmahalan tayo, at anuman pong gawain ng Panginoon. Mga simple lang, kahit pagbabasa ng Biblia, tapat na pananalangin, pagdalo sa pananambahan, pagtulong sa nangangailangan, pag-fellowship ng mga Kristiyano, pagbagi ng salita ng Diyos, pagiging mabuting ina, mabuting ama, mabuting anak, mabuting trabahador, mabuting kapitbahay, mabuting kaibigan, ano man po ang ating kalagayan sa buhay, maging tapat tayong sumusunod at naglilingkod po sa ating Panginoon. No? Hindi po sapat na alam natin o naniniwala tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong po dyan, pinaghahandaan mo ba ang kanyang pagbabalik? Meron ka bang ginagawa bilang paghahanda sa pagbabalik po ng ating Panginoon? Mamuhay tayo ng dalisay, ng banal, at tayo po lalo lumagot, magpatuloy, mamunga sa ating pagsunod at paglilingkod po sa ating Panginoon. Isa po rito napakahalaga tungkol sa mga unsaved. Sila po ang pinakakawawa sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi po ni Arthur Pink, the first time Christ came to slay sin in men, the second time He will come to slay men in sin. So, na pagkakataon, sa krus ng Kalbaryo, pinatay ni Jesus ang kasalanan sa mga tao. Tayo pinatawad niya. Ngunit po, sa kanyang ikalawang pagdating, kanyang pagbabalik, papatayin niya ang mga tao na namumuhay sa kasalanan. Ayun po yung mga unsaved. Baka kasama rito yung mga saved daw na namumuhay naman sa kasalanan. No? Kaya po kung meron kayong anak, no? Asawa o magulang o mahal sa buhay na sila rin Kristiyano pero napariwara na, balikin po sila. Ba may panahon pa. Kasi pag ganun sila, baka talagang hindi sila saved. At pag bumalik ang Panginoon, anytime, sila po ay kaawa-awa. No? Namamanama tayo po lagi maghanda at maging tapat hanggang sa pagbabalik na ating Panginoon Yesus, anumang oras, anumang araw. Tayo ba ito may lahat? Habang tayo pinakayuko, tayo muna magkaroon po ng panyaya. At sa ating pong panyaya, ibig ko lang pong hamunin ang mga narito. Umari kayo po nasa online. Ikaw ba ay nakahanda na sa pagbabalik ng Panginoon Yesus? O natakot ka? Dahil
alam mo na meron kang mga kasalanan sa iyong buhay. Hindi mo tiyak, kaya pinatawad na ng Diyos, o pastor, ako may mga kasalanan, natakot ako marap kay Jesus, dahil tiyak kung pagbabayaran ko ang mga kasalanan. Hindi ko alam kung pinatawad niya na o hindi. Kung hindi niyo po alam, dapat niyo malaman. Dapat kayo makatiyak. At ang mabuting balita, mga minamahal, na siya po ay namatay, inilibing muli na buhay para sa iyong mga kasalanan. Dahil mo lang gawin, magtiwala ka sa Kanya, bilang tagapagligtas, at isukumumbuhay mo sa Kanya bilang iyong Panginoon. Kaya kayo manalangin, ay nga sabi ng Biblia, na sino man sa Kanya inampalataya, hindi mapahamak. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, manalangin ako, sundan mo ako sa iyong puso isipan, tahimik lamang. Ulitin mo panalangin na ito bilang iyong sariling panalangin. Panginoon Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. Nagtitiwala po ako na inyong kamatayan, Panginoon Yesus, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. Kinikilala kita. Natanggap kita, Panginoon Yesus, bilang ang tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na po sinusuko sa inyo aking buong buhay. Pumasok kay Panginoon Yesus sa aking puso at kayo na maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon Yesus, natanggap kita bilang aking Panginoon at hari ng aking buhay. Turuan niyo po akong laging sumunod sa inyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Yesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung taimtim po ang inyong panalangin, sabi nga po ng Biblia, ang sino man sa kanyang sampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tumutukoy sa ating Panginoon Yesus. Kung iyo'y sabihin, maparatoo ka, na siya'y Panginoon, at manalig ka na siya'y muli na buhay, kayo mailigtas. Ang sabi sa Juan 1:12, sino may sakit tumanggap, anong palataya, ating Panginoon Yesus, pinyakarapatang maging anak ng Diyos. 2 Korinto 5:17, sino may nasa Kanya, kung meron ka sa iyong buhay, sa buhay mo si Jesus, ikaw ay bago ng nilalang. Kaya mga minamahal, magtiwala tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, at po isuko ating buhay sa Kanya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, binagong buhay, at katiyakan ng langit. At para po sa ating mga nagkasabing ligtas na, ang tanong ko po sa inyo, kayo ba naniniwala na siya'y babalik muli? Alam ko po sabihin niyo, oo, pastor. Wala namang taong naniniwala dyan, no? Kaya mga minamahal, ang painiwala sa pagbabalik ni Jesus ay dapat makita po sa ating buhay. Dapat ating pinapamuhay ating painiwalang yan. Naniniwala tayo na anumang oras, anumang araw, ay maaari bumalik si Jesus. Ikaw ba'y namumuhay ng dalisay? Ikaw ba'y namumuhay na may kabanalan? O tayo po'y merong tinatago, kinikimkim na kasalanan sa ating puso? O ikaw ay merong bisyo o galing masama? Hindi mo bitaw-bitawan, ayaw mabitawan. O meron kang gawain po na nakatisod, napakapangit na yung ginagawa pa rin kahit alam mong mali.
O meron kang relasyon o ugnayan na hindi tama sa harap ng Diyos. O meron kang mga tungkulin na pinababayaan mo. Dahil dyan, malagot ka sa ating Panginoon. Ikaw ba tayo naghahanda? Kung kaya, mamuhay ka ng dalisay. Mamuhay ka ng banal. Mamuhay ka ng tama. Mamuhay ka sa paraang kaya-aya sa ating Panginoon. Ikaw ba'y naghahanda? O pastor, kung ganon, ikaw ba'y tapat na naglilingkod sa Kanya? Ikaw ba'y tapat na sumusunod sa Kanya? Nagbabasa ng Biblia araw-araw, nanalangin, nanambahan dito sa ating bahay-sambahan tuwing linggo, nagbibigay ng ikaput mga handog na tapat sa ating pananalapi. Ikaw ba'y tumutulong sa ating paghahatid ng ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar? Ikaw ba'y tapat na nanalangin para sa kapatiran? Ginagamit mo ba ang iyong mga talento at kakayahan para sa paglilingkod sa Panginoon? Ayun po ang tunay na paghihintay. Ayun po ang tunay na paghahanda. Hindi po lamang nakatungangan, nakatingin, walang ginagawa. Ang tunay na paghihintay ay pumuhay ng banal at makatwiran at pumuhay na mayroon tapat na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan po ang tunay na paghahanda at paghihintay. Kaya ngayong umaga, inaamon ko po kayo lahat, kung sabi kayong Kristiyano, ating muling sabihin sa Panginoon, Panginoong Yesus, ako'y maghahanda, ako'y maghihintay, at sikabi kong bawat oras, bawat araw, handa ako sa iyong pagbabalik. Can you say that? Come here in front, samahan niyo po ako, lumod tayo sa Panginoon, lumod tayo sa Kanya harapan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, maghihintay ako, anong oras man, anong araw man kayo bumalik, ako yung maghahanda. Mamuhay na banal at dalisay, at bawat araw, bawat sandali, tapat akong susunod at maglilingkod sa inyo. Upang anong oras man kayo bumalik, anong araw man kayo dumating, ako'y nakahanda sa iyong pagbabalik. Can you do that? Can you really say that to the Lord? Hindi po bukas, hindi po next week. Dapat ngayon. Sapagkat kahit ngayong araw na ito, maaaring bumalik ating Panginoong Yesus. Nakahanda ka na ba? Talaga ba numuhay ka ng may kabanalan, katwiran, dalisay na po umuhay? Talaga pang tapat ka naglilingkod, buong puso sumusunod sa ating Panginoon? Kabi aktibo sa gawain, aktibong nananalangin, nagbabasa ng Biblia, ipinamumuhay ito sa ating buhay. Nawa po, lahat tayo rito ay nakahanda. Anumang oras, anumang araw, bumalik ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoong Hesus sa inyong pangako na ang binahawakan o maaring parang natagalan, parang naantala. Minsan po naniniwala, Panginoon, gitiwala kami na kayo ang Diyos na sakdal ang inyong pagpapanahon ng mga bagay-bagay. Nawa, Panginoong Yesus, habang kami naghihintay, kami naghahanda. Lalo na po naman nasa harapan na nalangin, o sa kanilang upuan mga Panginoon, o mga online viewers, nawa po lahat kami ay tuloy na maghintay at maghanda. Sa magitan ng pumuhay na may kabanalan, kadalisayan, at tapat na pagsunod, at paglilingkod sa inyo. Nawa po kami magulat sa inyong pagbabalik, sa kami po ay magalak sa inyong pagbabalik, sapagkat alam namin na kami naghahanda, anumang oras o araw, kayo bumalik. Salamat o Diyos, tamdalangin sa Panginoong Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, purihin ng Panginoon. Tayo dako po sa ating pagsamba sa pag-ibigay. Ating basahin po ang ating teksto sa ating pag-ibigay, Magawa 20:35. Ay, po, sa Tagalog, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagkapagal ay dapat kayo magsaklolo sa may hina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
Maniwala po tayo rito at tayo maging tapat po sa bigay ng ating kaput mga handog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagbibigayan. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay dumudulog sa trono ng imbiyaya. Nagpapasalamat po sa sandaling ito na muli kami po ay makapagkaloob ng iyong pong bahagi sa aming tinatangkilik. At dalayan nga po namin na patuloy na magamit po ang malikom na salapi para sa ikalalago at sa ikalalaganap ng iyong pong gawain, na maabot ang maraming kaluluwa sa samang parte na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po muli sa sandaling ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. That's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Everything I believe in, now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, Amang Banal, salamat Ama sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pagbibigayan na Ikaw nanguna, Panginoon, humipo sa bawat puso. Panalangin namin, Panginoon, ang pira na likom ay magamit sa kalalago ng iyong gawain, Panginoon. Basbasan ang bawat isa, mga nagtatrabaho, naghanap buhay, na Ikaw ang bigay ng pagpapalat biyaya na
bigyan pa ng sapat na pangangailangan nila, Panginoon. Dalangin ko ito, tinihiling basbasan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong magsitayo. Para sa pangwakas na awitin, Run the Race. When life seems too hard and the valley's too deep, when the road looks too long to travel alone, when your dreams fade away and you cry out in pain and wonder if you can go on. When you feel most like giving up, look to the Lord and prayer. You'll feel His love, His mighty strength. You'll hear Him gently say, run the race I've set before you. Keep your eyes on me, my dear child. I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, I'll be there by your side. When you feel confused and think there's no hope, when you yearn for rest but only know despair, when you long for love yet find loneliness and wonder, does God really care? When you feel most like giving up, look to the Lord and prayer. You'll feel His love, His mighty strength. You'll hear Him gently say, run the race I've set before you. Keep your eyes look on me, my dear child. I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, I'll be there by your side. I've run the race I've set before you, feeling all alone. My hands were nailed, my side was pierced for you. For you. Run the race I've set before you. Keep your eyes fixed, my dear child. I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, we all run the race. You'll be there by your side. Run the race with Jesus. Run the race with Jesus. Tayo manatiling nakatayo. Langin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sa loob ng isang linggong kami ay iyong patuloy na iniingatan at pinagpapala. Patuloy mo kami, Panginoon, na pinalalakas sa aming pananampalataya
upang higit namin, Panginoon, harapin ang lahat ng hamon ng buhay bilang isang Kristiyano na narito sa lupa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mensahe sa umagang ito na aming narinig. Nawa, Panginoon, ito ay higit pa naming magamit na kalakasan ng aming pananampalataya upang higit namin kayong pagkalooban ng aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Kami, Panginoon, ay maghihintay sapagkat kami, Panginoon, ay mga pinili mo't hinirang dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga buhay sa gawaing ito, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga music ministry, ang nagbigay ng awit at nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga kinaloob. At dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mong higit na palakasin ang aming pananampalataya upang kami, Panginoon, ay maging handa sa lahat ng oras. Pagkalooban mo, Panginoon, ng higit pang kalakasan ng aming pastor, na siya naghahatid ng inyong mensahe sa amin. At dalangin namin, Panginoon, ang kanyang buong pamilya ay inyong pong ingatan at pagkalooban, Panginoon, ng higit na katatagan. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa pansamantalang aming paghiwa-hiwalay, kayo, O Diyos, ang magpala sa bawat isa. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng katalinuhan, kakayanan, upang gampanan nila, Panginoon, ang kanilang tungkulin bilang isang mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa susunod pang pagpasok ng itong buong linggong ito, nawa, Panginoon, kami ay makakitaan ng inyong pabuhay bilang isang Kristiyano at sumalamin sa amin ang inyong kapangyarihan. Kaya muli ang lahat nito ay binabalik sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Amen.